may bata tumakbo, sisilin natin sa sako. Bakit pakisara lang yung ating pinto, isara lang. Bumi-bumi ka rin, maraming wala. Kahapon ang dami, maraming wala. Kahapon napamil ka sa swimming kahapon, no? Nasinong kayo ba? Okay. Diba? Yung mga narito ngayon ay pinagpala ng Panginoon. Amen ba? Mukhang kayo kuminsito. Kaya every Sunday, dapat magpapapala natin sa ating kahanan, sa ating bahay, nag-expect na tayo ng blessing sa Panginoon. Amen ba doon? Dapat in-expect na natin yun na Lord, pagbabatos, kasi ang Sunday yun ay talagang ibinigay ng Panginoon para sa atin. Sabi nga, anim na araw na binigyan ng Lord sa atin. Dapat yung ikapitong araw talaga ay para kay Lord. Kasi ang unang experience ng tao, after the creation, yung mga kapili niya ang Diyos. Kasi yung gusto ng Panginoon. Nalasawan sabihin na hindi aksidente na ang linggo ay first day of the week. Unang araw sa linggo, hindi aksidente yun. Ibig sabihin, ang Diyos ay talagang ilaan niya ang unang araw sa linggo para makaulayo niya ang tao. Para makapiling niya ang tao. Para makaliig niya ang tao. Para mapagpala niya ang tao. Amen ba? Naintindihan niyo ba? Kasi kanina sana yung may message ko yung pinapakinggan ko habang kasi ako sa message ni Pastor June na Budos. Nakagawa ko rin yung PowerPoint na ito. Sinusubukan kong gawin sana, sabi ko next atin. Ang galing kasi yung message ni Pastor June habang inaayos ko nga yung PowerPoint. Pero sabi ko, makikigang po si Mason nga, kasi para hit-phone kasi ako, habang gumagawa ako ng PowerPoint, amen ako ng amen. Para pag nasa kita ako ng worship service nila, tapos meron sa mga wala nakakawa ko. Sabi ko, ano sa'yo? Sabi ko, hindi ako na message ni Pastor June. Kaya alam nyo, mahalaga na maintindihan natin. Kasi, bahagi lang, kasi po ang Diyos, meron siyang plano talaga sa atin. May plano ng Diyos talaga sa atin Kaya minsan, yung plano ng Diyos, binabago natin, mas gusto natin gawin yung plano natin kaysa sa plano ng Diyos. At minsan, nagigipag-bargain pa tayo sa Panginoon para kapag-pumunta sa Divisoria at may nakita ka isang gusto mong gawin, tapos sinabi sa presyo, magkano ba ito sa dami? Pwede mo ba 95 ka lang? 95 ito na yung ito talaga presyo nito, mababa na ito. Pwede talaga 95 ka lang. Nakikipag-bargain tayo. May tato sa plano ng Diyos, nakikipag-bargain tayo. Ito na nga ang plano ng Diyos sa atin. So, ginagawa ko natin, Lord, pwede ba yung unang akin, gagawin ko sa'yo. Nakikipag-bargain tayo, pero hindi mo mababa talaga yun. Pero, minsan na-discourage tayo kasi hindi natin nakatunawan talaga kung ano talaga ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin nakatunawan kasi unang tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nakakapon sa bautismo natin, lagi ko kung inuturo yung limang bagay, yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi pag binasa mo ang salita ng Diyos, ang Bible, ito po yung magiging sikreto para ang buhay natin ay magkaroon ng kapayapaan at ang buhay natin magkaroon ng kasaganaan. Kadalasan nakakalimutan natin yung Joshua 1:8. Masyado tayong alipin ng mga trabaho na inuulang ng demonyo sa ating buhay. Hello? At dahil siya nakakalimutan natin yung pinaka-basic. Sabi na basic Pag sinabing basic, pangunahin. Pag sinabing basic, ito yung dapat inuuna mo. Amen mo ba? Kasi hindi mo malalaman ang one last one. Kundi ka nagkaroon ng addition. O kaya, hindi mo malalaman yung tinatawag na algebra.
algebra, kung hindi ka nagpasimula sa tinatawag na multiplication table. Hindi mo rin matututuan ng tamang pag-awit kung hindi mo alam ang tono ng do, re, mi, fa, sol, la, do. So mga basic mo na yun eh. So sa ganun din, sa harapan ng Panginoon, hindi natin malalaman talaga kung ano talaga yung plano ng Diyos sa buhay natin hanggang hindi natin binibigyan ng pansin ng salita ng Diyos. Eh, ganun ba? Amen. Kaya kahapon sa lecture ko sa mga Napoli, si Philip sa unang lecture ko nakaraan Sunday, para sa baptismal class, kahapon kinuha ko lang ng mga 30 minutes. Yung lecture ko, sabi ko 30 minutes yun, hindi ko malang pagtanong ko ni Conte, pero inisa-isa ko po yun. Yung, dapat may ibang bagay sa buhay natin bilang mananampalataya na lagi natin ibig sabihin, ito yung mga dapat na inuuna natin sa buhay natin. Una yung pagbabaga ng Bible. Hello? Bago ka pumato sa iyong kinahihigaan, so tingnan mo muna, pabayaan mo muna mag-usap sa iyo ang Diyos. Amen mo ba ito? Amen. Amen ba kayo? Amen. Pabayaan mo natin mag-usap sa atin. Bago tayo magtrabaho, pabayaan mo natin mag-usap ang Diyos. Sabi ko nga kahapon, kung yung iba, hirap magbasa, pwede pagising niya sa umaga, saksak niya yung CD, meron namang CD na Bible Bible CD, may Tagalog na ngayon. Ngayon, tinatapos ko yung lumang tipan. Saksak mo yun, habang nakahiga, pakinggan mo, ano yung sinasabi ng salita na Diyos. Ang napakaganda nito, dramatization pa, napakadrama. Sabi sabihin ng Diyos, mga ginagawa na niya lahat ng paraan. Pati sa cellphone, na ilalagay ang salita ng Diyos, kahit sa akin niya, wala na tayong makakapagsigil sa Panginoon eh. Kaya ako na dapat ginagawa ng sa mga nagpalataya, bigyan ko kayo ulit sa aking buhay, bago magtrabaho sa bahay, buksan muna ang Bible. Para alam mo, meron kang gabay sa iyong gagawin sa buong hapon. Amen o ba? Amen. Amen o ba? Pangalawa, hindi lamang magbabasa ng Bible, dapat nakikipag-usap ka sa Diyos o magkita ng panalangin. Prayer. Patapos mo magbasa ng Bible, manalangin ka sa Panginoon, pasalamat ka doon sa message, sumigil sa inyong Panginoon. And then sabihin mo, ilapit ko lahat ng pangangailangan mo sa akin. Ang panalangin, hindi, parang nakikipag-usap ka, parang ang Diyos ay napakalapit sa iyo. Dito ang talagang sinasabi ng Diyos, ang totoo kalapit ako sa iyo, sabi ng Panginoon. So prayer. Pangatlo na dapat na hindi natin pinababayaan yung ating fellowship, yung ating church service. Hindi natin dapat pinababayaan. Kasi nga, binigyan ka na ng Diyos ng 6 na araw eh. Yung 7 araw na hinihingi ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? Bakit marami mga tao kahit ang linggo pinagkatrabaho? Kasi nga, utak na hirap. Kaya agad hindi nababago, hindi nagkakaroon ng paradigm shift o pagbabago ng isipan na ang plano ng Diyos papalain ka. Kaya na, ginagawa mo sa sarili mong paraan yung pagpapala. Kaya ang nangyayari, nag-discourage ka. Hindi ka makaalat na. Bakit? Kasi na, pinipilit mong gawin. Ito yung sabi ng Diyos, pero ito yung gusto mo. Ito yung pinagagawa ng Diyos, pero ito yung ginagawa mo. Amen po ba ito? Naintindihan niyo po ba? Kaya yung sabi, paano talaga ng Lord yan? Ano na, corporate worship, pasasalamat sa Panginoon sa buong isang linggo na binigay sa atin ng Diyos. Yung Sunday. Naintindihan niyo po ba ito? Amen. Naalala niyo po ba yung kwento ko na may isang pulubi na mga limos? Meron namang nagdaanan ng mama na mayroong 7 piso na awa doon sa pulubi kasi hindi para kumakain. At nung araw na, sabi ng mama, may 7 piso o sa kanya yung 6 na piso, akin yung piso. So, binigay yung 6 na piso, at yung piso ay sa mama nila para makauwi naman siya sa bahay. At habang naglalakad itong mama, sinundan siya ng pulubi. At kung sa madilim na lugar, pinukpok ng pulubi yung mama, nawala ng mana yung mama, at kinuha ng pulubi yung piso. Hindi na siya sa 6 na piso, kinuha ko yung piso. Bakit? Yung pulubi po, utak pulubi.